So mga tol, matapos pong sumabog ang balita kahapon ng i-post ng Great Chef Boxing page na matutuloy na daw ang laban ni Inoue versus Casimero, ayon daw yan sa credible inside source. Agad nga pong kumalat ang balita na yan sa Pilipinas at samahan pa ng may magbalita din sa Japan na mukhang mangyayari na daw ang Inoue versus Casimero. Kasabay nga po ng mga balita na yan ay siya namang nakipag-meeting si Casimero sa kanyang promoter na si Koki Kameda via video call para pag-usapan ng next fight ni Casimero. At makalipas po ang ilang oras, nag-post si Casimero sa kanyang X account at sinabing big announcement soon. Oh yeah, mas lalo nga po nag-trending si Casimero nang i-repost na naman po ng Ring Magazine ang pahayag niya. 24 minutes pa nga lang po ang nakakalipas mula nang i-repost ng Ring Magazine ang sinabi ni Casimero. Humakot na po agad ito ng 3,600 likes, 643 comments at 519 shares. At makalipas naman po ng 3 oras, humakot na po yan ng 12,900 likes, 2,100 comments at 1,300 shares. Grabe po yung engagement mga tol. At syempre, nag-react din po dyan ang mga bashers ni Casimero. Kaya naman, nag-comment mismo si Casimero sa repost ng Ring Magazine at sinabi ni Casimero, wag muna daw mag-Facebook yung mga iyakin. So mas nagiging hype po yung Casimero versus Inoue kaysa sa Inoue versus Bam Rodriguez. Kung pupunta po kasi tayo sa post ng Ring Magazine sa Inoue versus Bam, 14 hours ago ang nakakalipas. Humakot lang ito ng 3,200 likes. Wala pa sa kalahati ng post ng Ring Magazine tungkol kay Casimero. At kung titingnan din po ang porsyento ni Bam Rodriguez na manalo kay Inoue, nasa 18% lang, habang 82% naman kay Inoue. Sobrang liit nga po ng tsansa ni Bam Rodriguez na manalo kay Inoue. Kaya sa sinulat ng article ng Daily Tribune, sinabi dyan mga tol na tinetesting na umano ni Torky Alalshik na may-ari ng Ring Magazine kung papatok nga ba ang Inoue versus Casimero. Sa ngayon, wala pang nakakaalam kung sino ba talaga ang makakalaban ni Casimero sa susunod netong fight. Pwedeng ina-hype muna ang Inoue versus Casimero. Kailangan po kasi makapasok muna si Casimero sa top 10 ranking ng mga sanctioning bodies bago mangyari yan. Kahit sa ang spot sa top 10, pwede na siyang ilabang kay Inoue. Yan yung tinatawag na voluntary title defense. Subalit hindi pa po natin alam mga tol kung saan makakapasok si Casimero sa ranking. Kung sa super bantamweight division ba or featherweight division, yan pa ang aabangan natin. Sa kabilang banda naman mga tol, mukhang may mga nadismaya po kay Jillian Ward. Hindi po kasi ito pumunta sa laban ni Emma Bacosa Pacquiao nitong linggo na ginanap sa Muntinlupa. Sa post nga po ni Jillian Ward na sinabi niya may concert siya at available na ang ticket, na ngayon deleted na ang post. May mga nagkomento po dyan ng mga netizen at sinasabing hindi daw sila manonood sa concert dahil hindi daw siya pumunta sa laban ni Eman. May nagkomment naman po dyan na nawala na umano siya ng gana dahil hindi daw niya sinuportahan si Eman sa laban. May nagsasabi naman mga tol na may iba na daw si Jillian Ward. Yan daw ang kapwa-artista na si Kobe Brown, kung saan nakita pa nga daw silang magkasama na nanood sa isang concert. At sinasabi ng mga netizen na nag-date daw yung dalawa. Pero giit naman po ni Jillian Ward mga tol, gusto lang daw niya mag-enjoy sa buhay. Nanood lang daw siya ng concert kasama itong si Kobe Brown at wala naman daw date na nangyari. So kung totoong nakipag-date si Jillian Ward dito kay Kobe Brown, doble talo pala ang nangyari kay Eman. Talo na siya sa laban sa boxing, talo pa siya sa pag-ibig.